Sa kabanatang ito, unti-unting mabubunyag ang tunay na dahilan kung bakit kinakailangang makipag-alyansa ng Sentinel sa 5 major organizations, Mother Goose, at sa ating bida na si Jack. Ngunit hindi lamang iyon ang dapat mong abangan, matutuklasan din sa kabanatang ito ang lokasyon ng mga prototype na may kahalintulad na kakayahan kay Mr. Fogg. At hindi lang iilan ang mga ito, napakarami nila, at ang kanilang presensya ay maaaring magdulot ng matinding pagbabago sa buong mundo. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, Jack the Ripper Case Files Kabanata 41. Mythical Beast. Sa pagsisimula ng kabanata, matatanaw ang isang engranding mansyon na pagmamay-ari ng 5 major organizations. Ang estrukturang ito ay mahigpit na binabantayan ng maraming guardian na naka-antibay sa paligid, araw at gabi, upang masiguro ang seguridad nito. Mula sa bintana ng isa sa mga silid, nakatanaw si Luna sa labas, iniisip na maaaring ipapatapon siya sa bilangguan dahil isa siyang bihag. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi siya ikinulong sa isang madilim na selda. Sa halip, naging mistulang isang prinsesa ang kanyang kalagayan sa loob ng marangyang mansyon. Araw-araw, inaalagaan siya at hinahainan ng masasarap na pagkain, mga paborito niyang putahe, na hindi niya inakala. Matapos makakain, umupo si Luna sa kanyang malambot na kama. Sa kanyang harapan ay maraming matatamis na pagkain tulad ng mga cake at cupcake, ngunit hindi niya kayang ubusin ang lahat dahil sa dami nito. Hindi maitikaila na tinupad ni Piman ang kanyang pangakong hindi sasaktan si Luna at si Gina, anuman ang mangyari. Sa kabila ng marangyang pamumuhay niya ngayon, sumagi lang sa isip ko kung kamusta na kaya yung mga batang palaboy na inaalagaan ni Luna. Sino na kaya ang nag-aalaga sa kanila ngayon? Sana ay isama sila ng mga may akda sa mga susunod na kabanata. Samantala, sa pagpapatuloy ng kabanata, makikita si Gina, ang number 3 ng Mother Goose, na patuloy sa kanyang masidhing pag-eehersisyo. Kasalukuyan siyang gumagawa ng handstand push-ups, at sa kanyang likuran ay may isang florera. Habang patuloy sa paggalaw, binalingan niya si Luna at sinabihan kung magpapatuloy ito sa pagkain ng matatamis tulad ng cake, ay mabilis itong tataba. Si Gina mismo ay hindi nagpapabaya sa kanyang katawan, kaya't masigasig niyang pinananatili ang kanyang sexy na katawan. Dahil sa pagtataka, hindi na napigilan ni Luna ang sarili at tinanong si Gina kung bakit napakadedikado nito sa pag-eehersisyo. Dito, ibinahagi ni Gina na ang dahilan ng kanyang pagsusumikap ay upang maprotektahan si Noah. Napatingin si Luna ng seryoso sa kanyang itinuturing na ate Gina at muling nagtanong, ngunit sa pagkakataong ito, may ngiting nakapinta sa kanyang labi. Ate Gina, gusto mo ba si Kuya Noah? Tanong niya nang may bahagyang panunokso. Nagulat si Gina sa tanong ni Luna. Sa sobrang pagkabigla, naidahak niya ang tubig na iniinom niya. Nahihiyang itinanggi ni Gina ang akusasyon at sinabing hindi ganoon ang nararamdaman niya. Ngunit hindi may tatago ang pamumula ng kanyang mukha, na nagbunyag ng kanyang pagkailang sa tanong. Para kay Luna, hindi mapigil ang sumagi sa kanyang isipan ang posibilidad na may espesyal na damdamin si Gina kay Noah, lalo na't madalas itong magsalita tungkol sa kanya. Upang linawin ang lahat, ipinaliwanag ni Gina ang tunay na dahilan ng kanilang matibay na ugnayan. Ayon sa kanya, matagal na niyang kilala si Noah, simula pa noong sila ay mga bata. Ang kanilang pagkakaibigan ay nabuo mula sa hirap at pagsubok na magkasama nilang hinarap. Noong sila ay 15 taong gulang, inampon sila ng isang matandang lalaking nagngangalang Mom. Ngunit hindi tulad ng isang mapayapang tahanan, sa pilitin silang sinanay upang lumaban at mabuhay sa isang marahas na mundo. Sa kanilang murang edad, natutunan nilang laging handa sa mga hindi inaasahang laban. Dahil sa matinding pagsubok na kanilang pinagsaluhan, itinuring na ni Gina si Noah bilang pamilya. Habang pinag-uusapan ito, muling sumulpot ang cute na pusa na iniligtas ni Luna mula sa lumubog na barko ni Piman. Nakangiti niyang pinagmamasdan ito, at sa kanyang isipan, naliwanagan siya sa katotohanan, ang relasyon ni Gina at Noah ay higit pa sa pagkakaibigan, ngunit hindi romantiko. Isa itong ugnayang tulad ng magkapatid na nag-alaga at hindi kailanman nag-iwan sa isa't isa. Napangiti si Luna at nagwika, siguradong masaya ang Kuya Noah ko dahil may isang Gina na hindi siya iniwan. Naramdaman ni Gina ang sinserong pasasalamat ni Luna habang nagtatama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, kahit walang maraming salita, naiparating ni Luna ang kanyang pagtanaw ng utang na loob kay Gina sa pagiging isang tunay na kapamilya kay Noah. Maya-maya, isang malakas na alarma ang umalangaw-ngaw sa buong mansyon.
Agad itong narinig ni Luna at Gina. Napakunot noo si Gina at nag-isip kung ano ang dahilan ng biglaang pagtunog ng alarmang ito. Samantala, isang ideya ang pumasok sa isipan ni Luna, baka si Jack ang naging dahilan ng alarma. Agad siyang tumakbo patungo sa napakakapal na pintong bakal ng kanilang silid. Ngunit bago pa siya makalapit, isang masamang kutob ang bumalot kay Gina. Mabilis niyang hinawakan si Luna at pinigilan itong lumapit pa. Tahimik silang naghintay sa likod ng pinto, kapwa kinakabahan. Hindi nagtagal, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pintuan, na animoy binangga ng napakalakas na puwersa. Napatingin sila rito at laking gulat nila nang makita ang isang umbok sa gitna ng kanilang bakal na pinto, senyales na may sumisira rito mula sa kabila. Biglang may lumusot na mga daliri sa matibay na pintuan. Napasinghap sina Luna at Gina nang makita nilang ang napakakapal na bakal ay pinunit lamang na parang isang piraso ng papel. Sa isang iglap, isang pangkat ng mga mandirigma ang tumambad sa kanila. Mula sa winasak na pinto, 4 na katao ang pumasok, 2 lalaki at 2 babae. Ang presensya nila ay nagbigay ng matinding tensyon sa silid. Agad napansin ni Gina ang isang lalaking may tato ng isang minotaur. Kasama nito ang isang babaeng nakangisi lamang, animoy nag-e-enjoy sa sitwasyon. Lumingon si Gina sa iba pang kasamahan ng lalaki at nakita niya ang mga tato ng isang griffin at isang Cerberus sa kanilang mga katawan. Binasag ng lalaking may tato ng minotaur ang katahimikan. Lumuhad siya sa harapan ni Gina at Luna at malakas na sinabi, "Naparito kami upang iligtas ang mga prinsesa mula sa labyrinth ng kasamaan. Kami ang mga tagapagtaguyod ng katarungan." Hindi nagdalawang isip si Gina. Mabilis niyang sinugod ang lalaking may tato ng minotaur at sinipa ito sa mukha ng buong lakas. "Luna, tumakbo ka na," sigaw niya. Ngunit laking gulat niya nang hindi man lang natinag ang lalaki. Sa halip, mabilis nitong sinalubong si Gina ng isang napakalakas na suntok sa sikmura. Napalipad ang katawan ni Gina at bumagsak ito sa sahig. Hindi nagtagal, nawalan siya ng malay. "Ate Gina," sigaw ni Luna habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinatangkang gisingin ito. Tumayo ang lalaking may tato ng minotaur at tinitigan si Luna. Sa seryosong tono, sinabi niya, "Ako ang bayani ng katarungan. Hindi mo ako basta-basta masisipa ng ganyan." Biglang sumingit ang isa niyang kasamahan at pabirong nagsalita, "Tanga. Saang aspeto ka naging tagapagtanggol ng katarungan?" Sabay tawa ng babaeng may tato ng Cerberus. Sa kabila ng takot, inilagay ni Luna ang sarili sa harapan ng kanyang ate Gina, handang ipagtanggol ito kahit natakot na rin siya. Napansin ito ng lalaking may tato ng minotaur at agad siyang pinakalma. "Huwag kang matakot, hindi namin kayo sasaktan, aniya. Hindi namin kayo kakainin o papatayin. Kukunin lang namin kayo." Lumingon siya kay Luna at diretsong nagtanong, "Sino sa inyo si Luna?" Mula sa kanyang tindig at paraan ng pananalita, maliwanag na hindi siya ordinaryong kalaban. Siya si Rowan, isa sa mga Royal Blues, direktang nasa ilalim ng pamumuno ng komandante ng kabalry ng apoy. Sila ang Phantom Beast Division. Nagpatibay ito ng isang nakakakilabot na katotohanan. Ang mga taong ito, na lumusob sa isa sa mga base ng 5 major organizations, ay hindi basta-basta. Sila ay kasing lakas ni Mr. Fogg at mayroong mga pambihirang kakayahan. Sila rin ay bahagi ng batch na sumailalim sa Project G Experiment, isang eksperimento na nagdulot ng hindi matatawarang lakas sa mga napili nitong mga pag-eksperimentuhan. Masamang balita ito para sa alyansa ni Jack sa totoo lang. Samantala, lumipat ang eksena sa isang silid. Nakaluhod si Tatang George sa harapan ni Piman, Jack, Noah at iba pa. Tila ba pinasan niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Sa seryosong tinig, buong puso siyang nakiusap, "Tulungan ninyo ako. Iligtas natin ang mundong ito." Habang nakaluhod si Tatang George, biglang nagsalita si Mooney, na may halong inis at pangungutya, "Huwag ninyo kaming paglaruan. Mga siraulo kayong mga Sentinel." Sa halip na magpigil, balagbag na sinagot ito ni Tatang George ng ubod lakas na sigaw, "Manahimik kang bata ka." Sa lakas ng sigaw, napatikip ng tenga si Mooney. Biglang tumayo si Tatang George, at sa isang iglap, natahimik ang buong paligid. Alam ng lahat na may mahalagang sasabihin siya. Sa malalim na paghinga, ibinulalas niya ang isang nakakagimbal na impormasyon. Sa kasalukuyan, ang kaharian ng Inglaterra ay nanganganib na malupig. At hindi lamang iyon, ang buong mundo ay maaaring madamay. Ang lahat ng ito ay kagagawa ng mga taong nasa likod ng Project G, ang eksperimento ng mismong Royal Blues. Nang marinig ito, ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon.
Matagal nang alam ni Tatang George ang intelligence information na ito, ngunit kahit ang Sentinel ay hindi kayang tapatan ang lakas ng Royal Blues. Dahil dito, napagdesisyonan niyang humingi ng tulong mula sa kanila. Napatanong si Mooney kay Poggy, ano ba ang Project G na sinasabi ni Tatang George? Mabilis namang sumagot si Monk, ang Project G ay isang sekretong plano ng kaharian ng Inglaterra upang lumikha ng pinakamalakas na sandatang tao. Subalit, ang alam ko, nabigo ang proyektong iyon. Ngunit sumingit si Piman at itinama ang sinabi ni Monk. Hindi ito lubusang nabigo. Alam ba ninyo kung sino ang pinakamatagumpay na sample ng Project G? Si Mr. Fogg mismo, ang leader ko sa 5 major organizations. Sa narinig na revelasyon, biglang pumasok sa isip ni Wake ang nakakatakot na anyo ni Mr. Fogg. Napalunok siya. Para sa kanya, si Mr. Fogg ay hindi lang isang tao, isa siyang halimaw. Samantala, naalala ni Jack ang isang kalaban na tinawag na Flame Knight na sumalakay sa kanya. Agad niyang tinanong si Piman, isa rin ba siya sa mga matagumpay na sample ng Project G? Napangiti si Piman. Mukhang mabilis ka talagang mag-analise, Jack. Tama ka. Ang nakalaban mo ay isa sa produkto ng Project G. Napaisip si Noah at inalala ang lalaking may tato ng isang phoenix, ang parehong lalaking tinutukoy ni Jack. Dahil dito, napagtagpi-tagpi nila ang isang mahalagang piraso ng palaisipan, tila naging patakaran ng mga namamahala sa Project G na lahat ng kanilang mga eksperimento ay magkaroon ng tato ng mga mystical na hayop bilang pagkakakilanlan. Sa puntong ito, nagsalita si Widow, totoo na kinansela na ang Project G noon dahil inakala nilang isang malaking kabiguan ito. Pero hindi tumigil ang 4 na leader ng Royal Blues Corporation. Natuklasan nilang may ilang eksperimento na naging matagumpay, kaya itinuloy nila ito ng palihim. At ayon sa obserbasyon ng Sentinel, mukhang natapos na nila ang proyekto. Huminga ng malalim si Widow bago nagtanong, alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng pagkumpleto ng Project G? Tahimik ang lahat, walang gustong sumagot. Siya na mismo ang nagpatuloy, ibig sabihin nito, magkakaroon ang Royal Blues ng isang hukbo ng mga nilalang na may walang kapantay na lakas, tila mga Diyos sa lakas. Katulad ng hari ng underworld ng London, si Mr. Fogg. Muli, nagimbal si Wake sa narinig niyang katotohanan. Ramdam niya ang matinding takot na bumalot sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, itinuloy ni Tatang George ang kanyang paliwanag. Iyan ang dahilan kung bakit gagawin namin ang lahat para pigilan ang masamang balak ng Royal Blues. Wala na tayong oras. Kailangan na nating kumilos. Sa puntong ito, ang 5 major organizations, ang Sentinel, ang Mother Goose, at si Jack ay nagkaisa sa isang imposibleng misyon, pabagsakin ang Royal Blues kahit anong mangyari, patay kung patay na talaga. Sa eksenang to, opisyal nang idineklara ang gyera laban sa Royal Blues. Ayon kay Tatang George, ang alyansa nilang ito ay tatawaging Ultra Super Alliance ng Kaharian ng Inglaterra. At matapos niyang ipahayag ito, tumawa siya ng ubod lakas, isang halakhak ng isang veterano sa digmaan. Biglang napasabi si Widow, masakit ang kanyang ulo. Ngunit ang totoo, hindi niya talaga nagugustuhan ang pangalang ibinigay ni Tatang George sa kanilang grupo, Ultra Supreme Alliance. Samantala, para sa ating pangunahing bida na si Jack, tila maganda at makabuluhan ang ideya ni Tatang George. Para sa kanya, ang maging bahagi ng isang pangkat ng mga bayani ng katarungan ay isang bagay na kapanapanabik. Hindi niya alintana kung anong iniisip ng iba, basta't ang mahalaga sa kanya ay ang posibilidad ng isang mas makulay na hinaharap. Sa sumunod na tagpo, dadalhin tayo ng mga may akda sa isang malayong isla. Sa gitna nito, may isang lumang mansyon na tila binabalot ng misteryo. Ang paligid ay napapalamutian ng makapal na hamog, at ang tanging maririnig sa kalaliman ng gabi ay ang walang humpay na alon na humahampas sa dalampasigan. Sa pinakaloob ng mansyon, sa ilalim ng mismong istruktura, 2 figure ang nakaupo sa isang maliwanag na silid. Binasag ng isang malalim na tinig ang katahimikan. Kumusta na ang progreso ng eksperimento? Tanong ng isa. Ang nagtanong ay walang iba kundi si Zachariah, isa sa mga leader ng Royal Blues. Sa harap niya, nakaupo si Theodore, ang direktor ng pananaliksik ng Project G ng Royal Blues. Sa kabilang bahagi ng silid, isang malaking monitor ang nagpapakita ng isang tao, isa sa kanilang mga eksperimento. Pinag-aaralan nilang mabuti ang kanyang kakayahan. Muling nagsalita si Zachariah, masusing sinusuri ang datos. Sa tingin mo ba, nasa antas na ang prototype natin kung saan maaari na siyang isama sa dibisyong Phantom Beast? Tahimik na nagmuni-muni si Theodore bago sumagot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang binitiwan ni Zachariah ang isang malamig na utos.
Idispatcha na ito. Natulala si Theodore, hindi makapaniwala sa biglaang desisyon. Sa pag-alis ni Zachariah, ipinaliwanag niya na, batay sa antas ng lakas ng prototype na kanilang ginawa, magiging napakadali lamang para sa kanilang kalaban, si Mr. Fogg, na talunin ito. Alam naman ni Theodore na hindi pa perpekto ang prototype, ngunit sa kanyang pagsusuri, malayo pa ito sa pagiging inutil. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihinayang, wala siyang magagawa kundi sumunod. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag, gaano pa aming pera, oras, at lakas ang kinakailangan upang makamit ang perpektong eksperimento. Sa katahimikan ng silid, tumayo si Theodore at tahimik na naglakad palabas ng silid. Sa kanyang paglalakad sa pasilyo, isang silid ang kanyang nilagpasan. Sa likod ng makapal na salamin, makikita ang hindi mabilang na katawan ng mga taong nakahiga sa higaan, konektado sa samot-saring makina, mga buhay na eksperimento, nilikha para sa isang layunin na hindi pa ganap na naisa sa katuparan. Bago natin tapusin ang ating kwentuhan, nais ko lang ipaalala sa inyo na ang Chapter 42 ang pinakabagong kabanata ng Jack the Ripper na kasalukuyang available. Kapag natapos ko na rin itong gawin, pansamantala muna tayong maghihintay para sa susunod na kabanata. Salamat! At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahina, sindihan, pusiskan kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalatala ng kwento ng bawat isa. Sa laro, siya'y dagdapang sa laysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huli pagkilay. Sa bawat pahina, siya'y nandyan, puses ng kasaysayan, sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at